So yun na guys, at tayo ay nakikiramay po dito sa pagkamatay ng Papa ni Marian, ano? At napakahirap po na mawalan ng haligi ng tahanan. So yun na, at nalunod o nilunod, ano ba talaga nangyari? So walang nakasaksi, no? At ayun nga sa mga kwento ng nanay ni Marian, nakita na lang ay akala nung bunsong anak ay naliligo. Pero nakaganon pa, no? So hindi maintindihan kasi kung ito ay nalunod, nahulog, guys, tuloy-tuloy na tayo. Wala na tayong ligoy-ligoy. Kung ito ay nahulog, doon sa magkakahiga, sa pangpang, sa tulay, kung ito ay nahulog po, kahit anong lasing natin, siguro tayo ay kahit papaano, yung kamay natin ay mapapadipa. Or kung ano man. Pero bakit nang makita na nanando sa tubig ay nakahalukip-kip yung kamay? So, hindi maintindihan kung ano ba talaga ang nangyari. At base nga doon sa kwento ni Mama ni Marian ay nakita ay nando na. Nakalutang na lang. So, yun na. At ang dahilan daw ay problema kay Marian sa anak. At ayun na, nag-inom. Maghapon, magdamag. O, gabi pa lang ay lasing na. Tapos maghapon pa ay nag-inom itong si Papa ni Marian. So yun na, at problema sa anak, talagang dapat hindi pinapakadibdib. No? Sabihin na natin talagang matigas ang ulo ng ating mga anak, supilin pakainin ng pangaral, ng disiplina. Kasi unang-una yung mga batang yan ay mga minor. Mga minor itong mga magkakapatid ni Marian. So, under pa talaga ito ng magulang. Kinakailangan talagang ito ay pasunurin nyo sa inyong mga gusto. Alam naman natin na walang magulang na gustong mapahamak ang ating mga anak. Pero, under nyo yan sakop natin yan sasakupin natin ang bawat desisyon ng ating mga anak. Hindi sagot na problemahin natin ang problemang katigasan ng ulo ng ating mga anak. Labas na labas po ang pag-inom. Mag-inom ba naman maghapon, magdamag, at ay hindi na nakakamalay, nandyan ang sabog ihi, paghubo ng pantalon kasama na ang brief, hindi na nakamalay. So yun yung pinakamahirap dito sa sobrang kalasingan. Pero yun nga, sabi ay problema sa mga anak. So dapat ito, Marian, no? Dapat kay Marian, magiging aral na sa iyo itong mga ganitong pangyayari na nasaksihan naman natin yung katigasan talaga ng ulo ni Marian na inilagay na ni Kalinga Prab sa isang apartment, pero may katigasan ng ulo, pilit at pilit na sinusunod yung gusto na alam naman nating alam naman nating mali, no? Humantong na sa pinupukpok na siya ng tubo, binubugbog na siya ni Elmer, pero sige pa rin ang pakikipisan, ang pagpunta doon sa ilalim ng tulay, naging problema ng magulang, yung katigasan ng ulo ng mga anak. Napakaswerte, at kayo ay may mga magulang pa, kompleto, at nandyan. Pero sana, sa mga magulang siguro, hindi naman natin masasabi na may pagkukulang yung mga magulang, pero kung ito po ay napakain ng pangaral, ng disiplina, sa pulmula ay hindi magkakaganito. Hindi ay magkakaroon ng mga sariling mga desisyon ang anak, hindi sumusunod sa pangaral ng magulang. Umpisa pa lang, kung ito po ay nadisiplina itong mga batang ito, sana hindi ito magkakaganito. So yun, at nandiyan na, nangyari na. So balik tayo doon sa pagkamatay ng tatay. Di umano ay nahulog. Dahil lasing, natutulog doon sa ibabaw ng tulay, sa pangpang, nahulog. Pero nakakapagtaka, sa pagkakahulog na iyon ay nakaganon pa yung kamay, kasi kung tayo ay nahulog, sana kahit pa paano ay mapapapiglas tayo, mapapadipa tayo. Nakakapagtaka na kung bakit nakahalukip pa din yung kamay. Ano ang nangyari? Ano ba talaga ang buong katotohanan? At sino ang nakakita na talagang nahulog sa pagkakatulog, nahulog doon sa tubig? Meron bang nakakita na talagang ito ay kusang nahulog dala ng kalasingan? O wala? So, alam natin na merong may galit sa kanila. Itong papa ni Elmer or sila Elmer, hindi naman natin pwedeng pagbintangan na baka ginalaw or merong mga tao may galit sa kanila, pinag-initan dito si tatay ni Marian. Wala tayong sapat na ebidensya. Pero ayun na nga, at nakakapagtaka na kung bakit
sa pagkakahulog na iyon ay nakahalukip pa din yung kamay. So, paano ang nangyari? Paano ang nangyari dito? Pero ako ay hindi naniniwala na baka ito talaga ay nahulog at hindi na nakamalay ay sa pagkakahulog ng ganun ay talagang wala na, hindi na hindi na nagulantang, hindi na nakamalay. So, pero yung pina-autopsy yata, ay hindi ko kasi natapos yung video. So, ganun pa man, ay magiging aral na sa ating mga anak, no? Huwag natin bigyan ng problema ang ating mga magulang. Minsan, kung ano yung sinasabi ng mga magulang, sundin natin. Ako'y bata pa. Ako man ay matigas ang ulo, pero hindi po ako yung katigasan ng ulo ay nalalaban, hindi ako yung batang suwail, na kapag may sinasabi yung magulang hindi ko sinusunod. Andun ako ng magulang ko. Tapos, lahat sinusunod ko. Kaya nga lang, nung dalaga ko, mas pinili ko na maging independent. Lumuwas ako ng Manila, nagtrabaho ako, namumuhay ako mag-isa, namumupahan ako sa apartment, may trabaho ako, naupa ako, and then yung kita ko, ipinaladala ko sa nanay ko, sa tatay ko. Lahat ng kita ko, tapon ko sa kanila lahat, padala ko. So yun ay pinagagawa ng bahay. Yun ang kagandahan doon. Lahat ng naging pera ko, padala ko ng padala sa magulang ko, sila naman nagpapagawa ng bahay. Ganyan po ako. Pero hindi ako yung matigas ang ulo. Matigas ang ulo ko, minsan, pag kami sinasabi sa akin, ako ay nasagot ng balagbag, pero hindi ibig sabihin. Minsan, normal yan nangyayari, pero hindi yung katigasan ng ulo na may ginusto, lalaki, ganon yan. Hindi ako ganon. Basta, iba yung, huwag na nga yung pag-usapan. So, ito na, magiging aral sa ating mga anak, no? Ay huwag natin bigyan ng problema ang ating mga magulang. At sa mga magulang ay yung mga ganyang minor, pag ayaw magpasakop, ayaw makinig, ay bigyan nyo ng ultimatum. Kasi yan ay sakop nyo. Under ninyo yan, minor de edad eh. Pag ayaw sumunod, ay nako, paano gagawin? Ay pakainin natin ng pagmamahal, pagdidisiplina, yan, at pag-aaruga, at ika nga ay kinulang siguro sa hindi na painin. Ika nga ay sa pagdidisiplina at pangaral. No, pero ayun na, nandiyan na, wala na, patay na. Magbago man, ika nga yung sigaw. Buhay ka lang, bigyan ka lang ng pangalawang buhay. Ay ako'y magbabago na. Wala na, huli na ang lahat. Magsisima tayo, huli na ang lahat. Ano po? So, pero nakakapagtaka. Nahulog at nahulog, ay nakahalukip pa din. Hindi na nakamalay. Ano yun? Sinap na sa tubig. Napasukan na ng tubig yung ilong. Nakakalunod na ng tubig, nakaganon pa din. Paano nangyari dito? Diba? Kaya nakakapagtaka na nalunod ba o nilunod? Ang tanong, sino? Wala tayong alam. Walang nakakita na nahulog. Walang nakakita kung ito ay nilunod, inihulog. So malaki pala isipan. Kasi kapag sa tao ay nalulunod, kahit ano lasing mo, makasinghot ka lang ng tubig, ay malulunod ka at masakit sa ilong, tapos makalunod ka pa ng tubig, imposibleng nakaganon ka pa din. O baka naman doon sa pagkakatulog na iyon, ay wala nang malay. Pero kung ito ay sa pagkakatulog doon, walang malay, hindi ito mahuhulog at hindi ito tatagilid. Kasi kung ito pala sa pagkakahigay patay na, bakit ito tatagilid pa at mahuhulog? Diba? Ayan, kung ano-anong napasok sa isip natin. Hahaba tayo ng haba. So yun guys, at nandiyan naman na yan, kami po ay nakikiramay. Yan, nakikiramay po kami. At ika ngay masakit mawala ng haligi ng tahanan. No? Buti na lang, merong kalingap na nandyan at sila ay malapit na pong tulungan na pabahayan dahil meron kasi mga nauna na naka-schedule para pabahayan. So next na itong sila Marian. Sana kay Marian magbago ka na at ika nga ay mag-focus ka sa iyong pag-aaral at tanging intindihin mo lang yung anak, ang iyong magulang. Gayon, kagaya nito wala ka ng papa. So sige, ipagpatuloy mo yung katigasan ng ulo mo at pag nagsawa sa iyo ang kalingap, kawawa kayo. Diba? So yun na guys, at hanggang dito na lang. Ingat kayo palagi. Sunod kayo sulok ng mundo naroon. May galang shoutout po sa inyo lahat. At kita-kita ulit tayo guys sa aking next video ha. So yun na guys, bye!